Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Batiin din ang katabi ng sumaiyo ang Panginoon. Muling sumasa atin ang Panginoon sa umagang ito, ika-6 na araw ng ating pagsisimbang gabi. Patuloy nating ibukas ang mga puso natin, lalo na sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat nawa tayo ay mabighani ang ating kalooban sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal sa pagkakanawan, pinupinipinawan, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kamurihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo tong naharap. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalululong sa kanan ng Ama.
Pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin ang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan.
Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat nanalig ka na matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. In love na umaga sa inyong lahat. In love ba kayo? Kanino? Sisters, are you in love? Yes or no? With whom? Yan ang ating pagninilayan ngayon. We will reflect on our experience of being in love. Sinong ayaw ma-in love? Lahat tayo gusto natin yung pakiramdam na tayo ay nagmamahal, na tayo ay in love. Pag in love tayo, nakikita sa mukha natin. Anong itsura ng in love? Yung mukha niya nagniningning, may ngiti sa labi, may sigla ang mukha. Kaya lang minsan, pag sinasabi nating in love, medyo hindi tayo komportable. Lalo na kapag inuugnay natin ito sa Diyos. Minsan, yung relasyon natin sa Diyos ay hindi natin mailarawan sa pamagitan ng pagiging in love. Para sa atin, pag sinabing in love, yan ay sa level lamang ng mga girlfriend, boyfriend, yung kasintahan. Pero pag pinag-uusapan Diyos, naku, wag mong sasabihing in love ka. Tingin natin sa Diyos, napakataas. Kaya naman, minsan, ang paglalarawan natin sa isang relihiyosong tao ay yung walang ka-expression. Pag sinabi nating religious, yan yung walang emosyon. Pati pagdarasal niya, very mechanical, very rigid. Ganon minsan ang tingin natin.
ng isang relihiyosong tao. Hinding-hindi natin naiisip na ang isang relihiyosong tao ay mukhang in love. Kasi ang palagay natin, yung pagiging in love, very human level. Hindi level ng Diyos. Pero yung Biblia natin, magugulat tayo. Lalo na yung unang pagbasa natin ngayon, Aklat ng Awit ni Solomon. Paano ikinumpara ang Diyos? Ang Diyos ay ikinumpara sa kasintahang lalaki na patay sa kanyang kasintahang babae. Kayo ba patay na patay sa inyong minamahal? Alam niyo ba yung pakiramdam ng patay na patay? Talagang in love, na halos araw-araw gusto mo na lang kausap mo yung iyong minamahal. Ganon nilarawan ang Diyos sa unang pagbasa natin. Lalaking kasintahan na patay sa kanyang bayang Israel. Yung bayang Israel ay ikinumpara sa kasintahang babae. At dahil nga patay itong kasintahang lalaki, kaya itinulad din siya. Nabubulol tuloy ako kasi masyado akong in love. Itinulad ang Diyos sa isang usa. Yung usa na tumatakbo-takbo, lumulukso-lukso sa kaparangan. Yung usa, maganda yung movement niya. Pagka tumatakbo ang usa, lumulukso-lukso. At kailan ba tayo lumulukso-lukso? Yung panahon na nalaman natin na mahal din pala tayo nung minamahal niya. Nung minamahal natin. Diba? Nung nalaman natin na love din pala tayo, nung love natin, napapalukso tayo sa tuwa. Ganon ang larawan ng Diyos sa unang pagbasa natin. Yung lukso niya sa katuwaan, katulad ng lukso ng isang usa. Pagka lumulukso yung usa, parang ang gandang tingnan. Ganon pag na-in love din tayo. Di ba, pag in love ka, naglalakad ka, para kang lumulukso-lukso, gusto mong tumalon. At yung usa, nung panahon na yon, maraming usa na ligaw. No? Kaya isang araw, mapapansin mo, isang umaga, minsan magugulat ka na lang, may nakadungaw na usa sa bintana mo. Ganon ang paglalarawan sa Diyos bilang lalaking kasintahan. Yung pinupuntahan niya, yung kanyang kasintahan, dinudungaw sa kanyang bintana. Yung kasintahang babae naman, kilig na kilig, paggising niya, ay mukha ng boyfriend niya nandun sa bintana. Ganon ang mga usa nung panahon na yon. Kaya yung unang pagbasa natin ay nakaka-inlove kung talagang babasahin nating mabuti at lalo na pakikinggan kung paano ito pinapahayag. No, na naglalaman ito ng galak at tuwa dahil ang Diyos ay in love sa kanyang bayan. Kaya nga, malayo yung iniisip natin na pag sinabing in love, human level lamang. Pwede rin nating iangat sa level ng Diyos yung pakiramdam natin na tayo ay in love. Kung paanong nai-in love tayo sa minamahal natin dito sa lupa, ganun din nai-in love din tayo sa Diyos, parehong damdamin. At pag tayo ay in love sa Diyos, merong galak at tuwa sa mga puso natin. Merong sigla, lalo na sa pananalangin natin at lalo na sa paglilingkod natin sa Kanya. Ganito ang larawan ng ebanghelyo natin ngayon. Si Mama Mary naman, yung in love sa Panginoon. Matapos ibalita ng anghel na siya ay napiling maging ina ng manunubos na puno ng pag-ibig at galak ang kalooban niya. Kaya anong ginawa niya? Pupuntahan niya
ang kanyang pinsang si Elizabeth. At siya ay naglakbay sa kaburulan ng Judea. Yung kaburulan, si Maria parang usa na lumulukso-lukso sa kaburulan hanggang marating niya ang tahanan ni Elizabeth. At nung binati niya sa Elizabeth, napuno ng galak ang lahat, napuno ng pag-ibig ang lahat. Pati yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay lumukso sa tuwa. Yung nasa sinapupunan ni Elizabeth, si San Juan Bautista yon, na 6 na buwan nang pinagbubuntis ni Elizabeth. Silang lahat ay nabalot ng tuwa at galak at pag-ibig. Ganon pag in love yung tao, nakakahawa. Pati tayo na in love. Pag kinikilig siya, kinikilig din tayo. Kaya yung pag-ibig, pagka nasa puso natin, hindi pwedeng hindi natin hawahan ang iba. At ito ang paanyaya sa atin na sana yung relasyon natin sa Panginoon ay matulad sa relasyon natin sa isang kasintahan. Ma-in love din tayo sa Panginoon. Sana masabi natin, ako ay in love sa Panginoon. Kaya ang relihiyon, hindi lang ito relihiyon ng kung ano bawal, kung ano hindi bawal. Minsan ganun ang tingin natin sa religion. Parang do's and don'ts. Ang tingin natin sa religion, very rigid. Walang damdamin. Basta sundin mo kung ano yung batas. Ganun lang ang tingin natin sa religion. Pero hindi. Ang relihiyon ay nagbubukas ng pinto sa atin para ma-in love tayo sa Panginoon. Ang relihiyon is more than do's and don'ts. Higit pa sa pag-iisip ng kung ano bawal at hindi bawal. Ang relihiyon ay pakikipagrelasyon sa Panginoon sa pag-ibig. Ang tunay na karanasan ng relihiyon ay yung nai-in love tayo sa Panginoon. Kaya nga mahalagang tatanungin natin yung sarili natin, talaga bang in love ka kay Jesus? Pag sinabing in love, yung puso mo nahulog sa Kanya. Yung puso mo nabighani sa Kanya. Nabihag ng Panginoon ang puso mo. Ganun ba ang mga puso natin? Sana naman. Sana naman ay ang buong mundo ma-in love sa Panginoon. Pag ang buong mundo na in love sa Panginoon, magiging paraiso ang mundo. Kasi pag in love tayo, di tayo nag-iisip ng masama. Pag in love tayo, ay puro kabutihan, kagalakan ang umaapaw sa puso natin. Pag in love tayo, di tayo makagawa ng masama. Kasi nga yung pag-ibig ay kabutihan. Yung pag-ibig ay isang kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng lakas para gawin kung ano ang mabuti lamang. Paano tayo mai-in love kay Jesus? Una, kilalanin muna natin siya. Marami sa atin hindi in love kay Jesus kasi in the first place, hindi natin siya kilala. Paano natin makikilala ang Panginoon? Basahin mo ang kwento ng kanyang buhay at ng kanyang mga ginawa at mga sinabi. Magbuklat tayo ng Bible. Lalo na yung 4 na ebanghelyo. At pagnilayan mo yung kwento ni Jesus. Di ba tayo nai-in love din pag nagbabasa tayo ng mga nobela, mga love stories? O kaya nanunood tayo ng sine na love story, nai-in love din tayo. Kaya nga yung mga love team, sikat na sikat sa atin. Kaya nung nag-break yung dalawa, nadurog din ang puso ng marami. Sino ba yung nag-break? Depende kung anong henerasyon natin. Kaya, para ma-in love din tayo sa Panginoon, basahin din natin yung love story niya sa Biblia. At sana mabighani tayo
sa mga ginawa ni Jesus para sa atin. Mabighani tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan. No, minahal niya tayo kahit imperfecto tayo. Minahal niya tayo kahit nakagawa tayo ng mali sa Kanya. Ganon tayo minahal ng Panginoon. Si Jesus din ay pinuntahan niya yung mga makasalanan. Kung sino yung mga ape ay pinuntahan ng Panginoon. Kaya nakaka-inlove ang pagkatao ng Panginoon. Kaya sa puso natin, hinahangad din natin, sana maging tulad din tayo ni Jesus. Kaya yung Jesus na dinadasalan natin, lalo na pag nagdadasal tayo sa Blessed Sacrament, si Jesus yung naroroon, yung banal na komunyon na tinatanggap mo tuwing magmimisa. Itong banal na komunyon na ito, si Jesus ito, sana alam natin yung kwento niya. Nabasahin natin yung kwento niya para pag tinatanggap natin siya sa banal na komunyon, masasabi natin, kilala natin ang Panginoon. At dahil nakilala natin siya, na in love tayo sa Kanya. Hindi tayo pwedeng ma-in love sa isang taong hindi natin nakilala. Nai-in love lang tayo sa isang tao pag nakilala natin siya ng malalim. Ganon din si Jesus. Kaya nga si Jesus naging mukha ng Diyos na hindi nakikita. Naging tao ang Diyos para lalo tayong ma-in love sa Kanya. At pag tayo ay na-in love, nako, lahat tayo magiging masigla. Wala nang malelate sa misa. Isang palatandaan na hindi tayo masyadong in love kay Jesus, pag magsimba tayo, late. Pagdating ng simbahan, nakasimangot. Pag nag-peace be with you, wala man lang ngiti. Pag nagdasal, salmong tugunan, purihin ang Panginoon magpakailanman. Pero yung sinasabi niya, purihin. Minsan yung kumakanta, papuri sa Diyos. Ganyan yung mga hindi in love. Maaring ginagawa natin yung mga ritual, maaring sinasambit natin yung mga dasal, pero hindi nanggagaling sa puso na na-in love sa Panginoon. Pati rin yung pagsisilbi sa kapwa. Ang Panginoon, nakikita rin natin siya sa kapwa natin. Pag in love tayo sa Panginoon, nakikita natin siya sa kapwa natin. Kaya pag tumulong tayo, ganun din. Talagang generous. Sino yung mga hindi in love sa Panginoon, pero nagpipilit mag-serve sa Kanya? Yung tumutulong nga, pero masama loob. Tumutulong, pero nanunumbat. Tumutulong, pero binibilang niya yung itinutulong niya. Pero yung taong in love kay Jesus, nagagalak pag siya ay nagbibigay. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Kasi ang ibinabahagi niya ay yung pag-ibig ni Jesus. Kaya sana ma-in love tayo, parang si Mama Mary at si Elizabeth sa Ebanghelyo natin ngayon. In love yung mga puso nila. Kaya lahat sila nagpupuri, nagagalak. Siguro si Maria at Elizabeth, nung magkita sila, nako talagang tawanan sila, nagagalak sila dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Sana ganyan din tayo. Pag nagsisimbang gabi, nai-in love tayo kay Jesus. Itong dami natin ngayon, palatandaan yan na in love tayo kay Jesus. Siguro nung papunta kayo dito sa simbahan, para kayong mga usa, nagmamadali, papunta ng simbahan, lumulukso-lukso. Ganun ba kayo? Papunta rito? Lumulukso-lukso. Magsisimba ako para makausap, matanggap ang Panginoon. Kaya pag simbang gabi, alam nyo, pinakamasarap magmisa pag simbang gabi. Kasi pag mga ganitong panahon, na-in love tayo sa Panginoon. Pero sana buong taon, lahat ng misang dadaluhan natin, ay in love tayo. Huwag mawawala. Huwag lang pangsamantala. At pag tayo ay in love sa Panginoon, magiging mga maligayang Kristiyano tayo. Walang Kristiyanong nakasimangot, sabi nga. Walang Kristiyano na nagmumukmok, nagmamaktol sa buhay.
Kasi ang tunay na Kristiyano, kaya ka naging Kristiyano, ay na-inlove ka sa ating Panginoon. Mga kapatid, ma-inlove tayo sa araw na ito at araw-araw ng ating buhay. Si Jesus nawa ay bihagin niya ang mga puso natin. Mahalin at paglingkuran natin ang Panginoon na merong pagiging in love sa puso natin. At ibahagi natin sa lahat ng nakakasalamuhan natin, sa bahay natin, kapitbahay natin, komunidad natin, na in love tayo sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang poon na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Buong pag-ibig at galak nating dasalin, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukas palad na pamayanan na nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating umaasa sa ating dasal, lalo na ang mga pinangakuan natin ng panalangin, ang mga may sakit at mga may mga problema sa buhay. Isama rin natin ang kahilingan ng mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa ating pagdiriwang. Lalo na rin ang mga may sakit at mga nakatatanda na hindi na kayang pumunta ng simbahan. At ipagdasal natin ang mga intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoong Jesus, bihagin mo ang aming mga puso. Nawa ay kilalanin ka namin upang ikaw ay tunay naming mahalin sa kaibuturan ng aming puso. Ang pag-ibig namin sa iyo at ang galak na dulot ng iyong pag-ibig dumaloy nawa sa lahat ng aming ginagawa at pakikitungo sa mga taong nakakasalamuha namin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain dati kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, huspos ng walati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming
kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puspos ng pagmamahal sa mga puso natin, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak ngayong aming ginugunita, ang kanyang ina. Sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong nagpupuri at nagagalak sa Diyos. Salamat sa Diyos.